Ngayon taon isang pinakabagong campus revenge drama, may pangalawang season na. Para hindi makaapekto sa panonood nyo, gagamitin ko ang 40 minuto, dadalhin ko kayo sa buong content ng unang season. Hindi na ako magsasalita pa, simulan natin. Isang mahirap na babae, para hindi matukso ng mga kaklase, nagsinungaling na siya ay mayamang dalaga. Ang kanyang social media ay puno ng mamahalin at mga damit, naiingit ang mga kaklase niya pero siya ay nagtututor sa mayamang dalaga. Ang mga larawan ay kinuha ng wala doon ang dalaga. Ang mga kaklase ay nagtanong kung bakit hindi niya sinusuot sa paaralan. Si Hae-in ay nagpaliwanag, simula nang ako ay ipinanganak, hindi ako tumanggap ng allowance, lahat ay kinita ko sa trabaho, tulad ng pagtutor sa mga mayayamang estudyante o kaya sa magtrabaho sa convenience store. Sabi naman ng babae sa tabi, kung mga magulang mo ay hindi nagbibigay ng allowance, paano mo nabili ang mga branded items mo? Si Hae-in ay sumagot, ang pagkain at tirahan syempre sa mga magulang, ang iba ay sarili ko kong kinita. Napahanga naman ang mga kaklase. Totoo ay may kaibigan siya na nagturo sa kanya. Naingigit naman ang mga kaklase kay Hae-in, humingi pa ng mas maraming larawan. Kung ang likes ay umabot sa 10,000, makakakuha ng maraming sponsorship at endorsement. Sa isang buwan ay hindi bababa sa 3 hanggang 4 na milyong won. Si Hae-in ay naging interesado, parang naging energetic, maaga siyang pumunta sa bahay ni Naeon, kinunan ang mga damit sa closet. Habang siya ay nag-upload, ang kanyang likes ay tumaas din pero malayo pa sa 10,000. Para sa kasikatan, si Hae-in ay nagpasya na gumawa ng iba, siya ay pumunta sa walk-in closet. Mga mamahalin na damit ay nakasilaw sa mata, napansin niya ang gintong alahas, sinuot niya ito. Ano ang ginagawa mo dyan? Nagulat siya si Hae-in nang dumating ang yaya, siya ay nagsinungaling na naghahanap ng banyo. Buti na lang hindi nagtaka, binalik ni Hae-in ang alahas sa box, aalis na sana siya. Nakita niya ang dress sa closet, binuksan niya, iyon ay uniform ng Cheongdam High School, ito ay sikat na paaralan sa Korea. Habang hindi nakakatutok ang maid, dinala ang ni Hae-in ang uniform sa kwarto. Sinuot niya ang uniform, hindi na nakapaghintay na upload sa social media. Pinahayag na may tsansa na lumipat. Pagkatapos gawin ang lahat, si Hae-in ay biglang nalungkot, ang lahat ay peke lang, siya ay naingit kay Naeon. Narinig niya si Naeon sa babae, hindi na makapaghintay na masubukan ang bagong uniform. Si Hae-in ay naging blank, gusto na niyang hubarin ang uniform. Pero huli na, si Naeon ay nasa pinto, siya ay nagmadaling magtago sa ilalim ng kama. Hindi makita ni Naeon ang uniform, kaya nalungkot, lalabas na sana siya. Biglang tumunog ang phone ni Hae-in, binuksan niya. Nakita niya si Hae-in na naka-uniform, nag-scroll pa siya. Lahat ay mga larawan na suot ang kanyang mga damit. Baliw ba siya? Si Hae-in ay nagpanggap na mayamang babae gamit ang damit ni Naeon. Resulta ay nahuli ni Naeon, lahat ng kasinungalingan ni Hae-in ay nabuko. Siya ay 2 taon lang mas matanda kay Naeon, mukhang pati ang educational certificate ay peke din. Sasabihin sana ni Naeon sa ina, nagpanik si Hae-in. Siya ay patuloy na nagpapaliwanag, sinabi na walang masamang intensyon. Hindi niya inasahan, si Naeon ay hindi naman pala tutuloy, nagpasalamat si Hae-in sa kanya. Sabi naman ni Naeon, hindi ko sinabi na pinapatawad na kita ano. Kaya ganito, si Hae-in ay naging utusan. Hindi lang tumutulong sa aralin, pati sa shopping ay utusan, kapag free time ay tagakuha ng larawan. Sa lahat ng pagutos, tahimik lang si Hae-in. Pero sa kanyang pagsunod, si Naeon ay lalo pang sumama. Pati ang aralin ng mga kaklase ay binigay pa sa kanya. Nakitang ayaw sana ni Hae-in, pero agad na sinabi ni Naeon na pagkatapos ng exam sa susunod na linggo, hindi na siya magtuturo. Nang maisip ni Hae-in na malapit na siyang makalaya, pumayag na lang. Ngayon ay araw ng exam ni Hae-in, habang siya ay nagre-review ng mabilis, si Naeon ay biglang tumawag. Siya ay dadalo sa interview, pero ay naiwan ang script sa bahay. Walang tao sa bahay ngayon, siya ay umiiyak na hinihingi kay Hae-in na kunin, pero ang exam ni Hae-in ay magsisimula na. Kung hindi ako dadalo sa interview at hindi makapasok sa Cheongdam International High School, talagang mamatay ako. Sasabihin ko pa kay mama ang lahat ng kasinungalingan mo. Si Hae-in ay napakahirap, agad siyang tumakbo sa bahay niya. Nakita niya ang speech script sa drawer, pero pagkarating niya, narinig niya si Naeon na niloloko lang pala siya. Si Hae-in nalaman na niloko siya at sakto pa sa araw ng exam. Kang Naeon, ang galing naman ng utusan mo. Nang makita na galit si Hae-in, si Naeon ay hindi mapigilan na tumawa. Dinaanan siya at tinapon ang script sa basurahan. Hindi siya nakakuha ng exam, isa sana itong pagkakataon para magbago ang buhay niya. Galit si Hae-in pero walang magawa, siya ay umiyak ng todo. Kung hindi niya ginustong mapagmataas, siguro hindi nangyari ito. Maghuhugas siya ng mukha at inalis ang buhok sa harap, pakiramdam niya ang malas niya. Isang babae ay biglang lumitaw, mabait na nagbigay ng pantali,
ibabalik na sana ni Hayin. Nakita niya ang sticker sa likod niya, nakalagay doon ay masasamang salita. Galit na tinapon ito ni Hayin, dito na magsisimula ang paghihiganti. Habang si Nayeon ay nagsasalita, lumitaw si Hayin na may dalang balde, binuhusan ng sobrang lamig na tubig. Anong pangarap? Dapat may magandang ugali ka muna. Isusumbong kita kay mama. Sumunod, inao siya ng nanay ni Nayeon dahil sinira niya ang buhay ng anak, nagsumpa na hindi siya patatawarin. Akala mo ba patatawarin kita, isa kang pulubi? Sasaktan pa niya sana si Hayin, biglang narinig ang isang boses. Siya ang direktor ng Cheongdam International High School. Sinabi niya na si Nayeon ay ginulo ang interview venue, kung magpatuloy pa ang ingay, papalayasin niya ang dalawa. Para sa kinabukasan ng anak, ang ina ay nagmadaling magpaliwanag. Pero kahit ano paman, hindi pa paayag ang paaralan sa ganitong klaseng drama, walang pag-asa na makapasok pa si Nayeon. Si Nayeon ay umiyak, naawa naman ang ina at binuhos ang galit kay Hayin. Makikipag-usap ako sa abogado at tuluyang sisirain ang buhay mo, tingnan mo na lang. Patay ka na Kim Hayin. Pagdating ni Hayin sa paaralan, nakatanggap ng notice na siya ay expelled. Siya ay nagsinungaling na isang estudyante sa kolehiyo para sa tutoring, ito ay fraud. Ang school ay nakakatatanggap ng ilang dosenang tawag na reklamo, napapressure ang mga guro, na booking pa na may nagnanakaw si Hayin. Si Hayin ay natulala, kinuha niya lang ang damit para sa larawan, naisip niya ng mabuti, sigurado si Nayeon ang nangaakusa sa kanya. Ang bagay na ito ay kumalat na sa school. Kahit saan pumunta si Hayin, patuloy na pinag-uusapan ng mga kaklase, sinabihan na makapal ang mukha, minura pa na walang hiya, nakakasuka tignan. Si Hayin ay hindi nagsalita, binuksan ang cellphone, nakita ang post ni Nayeon, siya ay nag-reveal sa social media ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Kasabay nito, may dalawang estudyante ng Cheongdam High School ang nagpapahinga. Biglang nakita ang post ni Hayin, siya ay nalungkot. Ang babaeng ito ay hindi nila kilala, sigurado hindi mayaman ang pamilya, baka siya ay nagpapanggap ng iba. Kung malaman ni Baek Jenna, sigurado may sasabihin na naman dahil ayaw niya na ginagamit ng iba ang school para sa pagmamayabang. Ang mga salitang ito ay narinig ni Baek Jenna, kinuha ang cellphone, pero ang account ay na-deactivate na. Mga kaklase ay nagtawanan ulit, hinagis pa ang papel sa kanya, nakasulat na siya ay walang hiya. Nakatanggap siya ng text mula kay Nayeon. Akala mo tapos na, si Lee Seonju na nagpahiram ng student ni, sinabi ng mama ko na kasama sa kaso, magiging bankrupt na, isa kang pulubi Kim Hayin. Si Hayin ay natulala, tumayo siya para umalis, biglang hinawakan ng katabi. Pag-aalis ka, dapat magpaalam ka sa lahat. Ganito ako kahirap pero nagpretend na mayaman, nakagawa ako ng malaking kasalanan, okay na ba? Para hindi madamay ang kaibigan, siya ay mag-isa na pumunta sa Cheongdam International High School para humingi ng patawad sa naginawa sa interview at umasa na muling isaalang-alang ni Direktor. Ang pag-enroll ni Nayeon. Sakaling hindi makapag-enroll si Nayeon ang kanyang pamilya ay hindi ako patatawarin. Ibig sabihin hindi ka talaga humingi ng tawad ng totoo. Si Hayin ay walang masabi, patuloy na humingi ng tawad. Para magka-good impression sa Direktor, binanggit niya ang matataas na grado, magaling naman siya. Dahil lang sa pagkakamali, nadamay pa ang kanyang kaibigan sa kaso. Naisip ni Hayin na mabigat ang parusa, ang direktor ay tumawa lang. Si Hayin ay nagtuloy na nagsalita, ito ay magdadala ng dilim sa buhay, sa mas malalim na impyerno. Kaya naman, sir, kaya ba ninyo iligtas ang isang kawawa na estudyante? Baka pwede niyong pag-isipan. Nakangiti ang direktor at sinabi, ano naman kung marunong mag-aral, ano bang makukuha niya sa pagligtas sa kanya? Kung dahil sa kanyang pag-iyak ay papasukin si Nayeon, kikita siya ng ilang milyon pero kailangan ng matalinong tao na mag-isip ng panalo at talo. Kung para sa maliit na pera, pagdadaan ang nangyari kanina, ang reputation ng paaralan ay maapektuhan, pagdating ng panahon ay malaking talo sila. May gustong sabihin pa sana si Hayin pero may tumawag sa direktor kaya pinaalis si Hayin. Si Hayin ay napakahirap, pumunta sa banyo at umiyak. May isang lalaki ay palihim na naninigarilyo. Nagulat sa pagpasok ni Hayin, agad niyang itinago ang sigarilyo. Nakita na hindi pa lumabas ang babae, naisip na tahimik na lumabas pero nang makalapit sa kanya, nakita siya ni Hayin. Isa kang baliw, kailan ka pa nagtago dito? May klase ka pa diba, wala kang modo. Huwag mo i-report, pakinggan mo ako. Bitawan mo ako. Dahil magre-report si Hayin, nagsabi na lang ang lalaki ng totoo. Itinago niya ang sigarilyo, pwede niyang tignan para maniwala. Nagduda pa si Hayin, bakit kailangan sa banyo ng mga babae pa siya maninigarilyo? Nagpaliwanag sa kanya ang lalaki. Kasi ang mga babae ay ayaw gamitin ang banyo na ito dahil may nangyaring masama dito. Si Hayin ay naniniwala sa sinabi niya at nagpasya na panatilihin ang kanyang sikreto. Nung gabi, si Hayin ay tahimik na pumasok sa school.
Sabi ng lalaki kay Hai-in, ang pulang kotse ay sasakyan ng direktor. Maninigarilyo ulit siya. Si Hai-in ay nagpasya na humingi ng tulong ulit sa direktor. Pero hanggang hating gabi, hindi lumabas ang direktor. Aalis na sana siya, pero susunod na segundo, si Hai-in ay lumingon, nakita niya na ang nahulog ay babae at yun ang nagbigay sa kanya ng pantali. Sa nangyaring pagkahulog na insidente, sabi ng direktor, special na estudyante lang naman na galing sa mahirap na pamilya, hindi malaking problema, para sa akin, hindi kong importante. Mas importante kung sino pumatay. Sinabi sa subordinate, ang nangyari ngayon ay wala lang dahil sa academic pressure, kaya nagpakamatay. Sa Korea ang mga estudyante na nagpapakamatay dahil sa pressure, hindi lang isa o dalawa, hindi na nga binabalita, naintindihan mo ba? Napilitan na sumang-ayon ang assistant, pero may isang problema, yun ay si Hai-in na witness. Napaisip ang direktor, biglang may naisip. Kasabay nito, si Hai-in ay nagsumbong sa pulis tungkol sa babaeng nahulog, siya ay natakot talaga. Umaga na nang matapos ng investigation, si Hai-in ay pagod na umuwi. Nakita niya na naghihintay ang mama ni Naeon, akala niya nanggugulo ulit, pero nagbago ang pakikitungo niya. Tinanong siya na walang koneksyon at pera, anong paraan ginamit niya para mabribe ang direktor. Dahil sa salita ni Hai-in, si Naeon ay pwede na ulit mag-enroll. Natulala si Hai-in, saan nanggaling iyon? Sabi ng ina ni Naeon na iurong ang kaso at sinabi sa paaralan na misunderstanding lang, may binigay ang driver na regalo. Para sa kumpanya ng papa ni Naeon, kailangan ni Naeon ng koneksyon sa paaralan. Nakangiti pa ang ina ni Naeon, umasa sa direktor ay mabuting mga salita lang ang tungkol kay Naeon. Si Hai-in ay nalito, pero tinanggap niya ang good intention. Pagbalik sa bahay, nakita niya ang papa na nakasimangot, tinanong saan siya gumala buong gabi. Si Hai-in ay nagsinungaling na sa bahay ng kaklase, tinanong ng papa kung sino ang kausap kanina, ano ang bitbit niya. Si Hai-in ay hindi sumagot, gusto lang niya makabalik sa kwarto at matulog. Nagalit naman ang ama, sinabi na nag-aalala siya sa kanya, tinanong kung may ginawang problema. Kung magkakaroon ako ng problema, wala naman tayong pera para maayos, ako na ang bahala sa sarili kong problema, hindi mo kailangan mag-alala. Si Hai-in ay nag-charge ng cellphone, nakita niya na puno ng missed calls, isang text message ay nakuha ang attention niya mula sa direktor ng paaralan. Tinawagan niya ito ng kinakabahan, matagal silang nag-usap, halatang may deal na naganap. Kasabay nito, habang sinamahan ng lalaki ang iba sa pag-tour, sinabihan niya na ang paaralan na ito may invisible na hierarchy. Depende sa yaman ng mga magulang at ang reyna dito ay si Baekje. Kung aristocratic ang paaralang ito, ako ay royal, ayaw niya sa walang sense of proportion. Isang babae ay kinutya ng kaklase dahil sa pera, hindi na makatiis si Baekje na, tinanong niya kung saan ang pangalan niya, nanginginig na itinuro ang nasa 1 bilyon na posisyon. Hindi mapigilan na tumawa ng dalawa. Doon pala ang posisyon mo, pero isa ka lang show-off na special na estudyante, hindi ka naman qualified. Sinabi ng lalaki na kailangan niyang malaman ang posisyon niya, tapos itinuro ang crime scene. Huwag sana maging ganun ang kapalaran niya. Natawa naman ang babae sa narinig, sinabi na papa niya ay direktor ng plastic surgery clinic. Kung anak ka ng direktor, dito ay hindi maganda ang buhay, kaya mo ba? Si Hai-in ay lilipat na rin sa Cheongdam International High School. Natulala ang mga kaklase na ng asar sa kanya. Nakita siyang umalis, ang mga kaklase ay nainggit. Mukha ni Hai-in ay masaya. Nung gabi ay nag-resign sa convenience store. Tinanong ng kaibigan kung kailangan ba talagang mag-resign pero sabi ni Hai-in, meron bang estudyante ang Cheongdam International High School na nagtatrabaho? Doon na ako mag-aaral. Dapat din akong mag-match sa kanila. Hindi maintindihan ng kaibigan kung ano ang maganda doon pero si Hai-in ay puno ng excitement. Tulad niyang mahirap at special admission estudyante, may subsidy para sa kolehiyo at tuition fee. Bawat SEM ay mailibreng pag-aaral pa sa abroad. Lahat ng ito ay mga pangarap niya. Ito ay opportunity na makakabago ng kapalaran. Nagpasya siyang itaya ang buong buhay niya sa paaralang ito. Curious ang kaibigan, ano bang deal ginawa niya sa direktor? Bakit napunta sa kanya ang oportunidad na ito? Si Hai-in ay biglang nautal, agad na nag-change ng topic. Nakatanggap siya ng bagong uniforme, hindi na makapaghintay na isuot. Pumunta sa mall para mag-show off, para makabili ng sapatos, ginugol niya ang lahat ng savings. Pagkakuha, nagsimula siyang magsisi, 1,045,000 won, kung sa Kresby pa mga 7,000 at 900 piso. Para sa kanya ay napakalaking halaga pero mabilis din. Pinaalala sa saril. Sa ganitong klaseng uniforme, dapat bagay din ang sapatos. Ang uniform na ito ay epektibo, lagi siyang pinapansin ng mga nagbabantay, ang kanyang vanity ay nakamit. Paglabas niya, nabangga siya ng isang babae, nabitawan ang kape at sapatos,
Tinulungan siyang pulutin ng babae pagkatapos ay umalis at humingi ng paumanhin. Si Hayin ay nairita, agad siyang pumunta sa banyo para punasan. Nang makita na okay ang sapatos, saka lang nakahinga. May nakitang papel sa bag, kinuha para tignan. Nakasulat doon ay isang pahayag, ang suot na uniform may kapalit ng pagpatay. Talagang bagay sa iyo. Naalala ang nabangga kanina, si Hayin ay nagpanik, agad siyang tumakbo pero pagkatapos maghanap ay wala na ang babae. Doon lang niya naalala ang sapatos, nagmadaling bumalik sa banyo pero wala na ang sapatos. Habang siya ay naghahanap ng mabilis, di parehong sapatos ang lumabas, bagong-bago ang itsura. Si Hayin ay sigurado na kanya iyon, lumapit para guluhin, hindi niya alam na ito ay reyna ng Cheongdam International High School. Bago ka lang ba, alam mo ba kung sino ako? Sobrang sama ng mood ko ngayon kaya palalampasin na kita. Huwag kang magpapakita sa harap ko sa paaralan. Saan ba nanggaling ang pulubi? Ikaw na magnanakaw, ikaw pa ba ang magalit? Saan mo balak tumakbo? Nabaliw ka ba? Gusto mo bang ipakulong kita? Ako mismo ang magtuturo sa iyo kung paano maging tao. Tingnan natin kung magsasalita ka pa. Si Baek Jenna ay walang laban sa kanya. Hindi lang siya nabugbog, pinilit pa ni Hayin na kunin ang sapatos. Parang walang nangyari na bumalik sa counter. Hiningi sa salesperson na i-repack, naglabas pa ng receipt kanina pero tumanggi ang trabahador. Walang magawa, nilagay niya ang sapatos sa plastic bag. Ito ang unang branded item ng buhay ko, kasalanan lahat ng babaeng iyon. Kasabay nito, si Baek Jenna ay mukhang aso na umuwi. Hindi lang siya nawala ng sapatos, pati ilong niya ay may cotton, sobrang galit niya. Lakas ng loob na gawin sa akin ito, papatayin ko ang babaeng iyon. Pumunta sa paarala si Hayin na suot ang bagong sapatos, puno ng sabik ang mukha niya at expectation sa bagong paaralan. Dito ay ibang-iba sa kanyang pagkaintindi, ang makita ang lahat, nalaman na parang clone lang siya dati. Kasabay nito, si Baek Jenna ay galit na pumasok sa room. Tinanong kung ano ang nangyari, sinabi niya na may hinahanap siya. Antayin mo na lang, gagawin kong impyerno para sa iyo ang paaralan. Sumunod, naramdaman ni Hayin na may hindi tama, mga kaklase ay nakatingin sa kanya ng kakaiba, hindi na lang niya pinansin. Pero nang buksan ang locker, nakita niya ang sapatos sa loob at puno ng mali siya. Si Hayin ay natulala, hindi ba suot niya ang mga sapatos niya? Pagdating sa classroom, pinatid siya ng isang lalaki, tatayo na sana siya pero pinigilan siya. Hindi ba sabi nila na ang bagong lipat ay pangit at mukhang pulubi? Anong pinagsasabi mo? Alam mo ba kung gaano kami na curious? Ano ba ginawa mo at galit ang reyna namin? Hindi pa namin makita ang identity mo, nagdududa kami kung kilala ka ba ng presidente. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ay amoy special admission student. Pinaligiran siya ng mga estudyante, siya ay natakot, desperado siyang tumakbo. Ang sapatos na sobrang mahalaga sa kanya ngayon ay naging pinakamalaking hadlang. Si Hayin ay pumunta sa office, tinanong niya ang direktor, ito ba ang dahilan kung bakit siya pinapasok? Ngayon pinagtatawanan siya. Tinanong siya ng direktor kung anong kinalaman niya, natawa na lang. Sa pulis ay walang nabanggit, si Hayin ay naging special admission student dito, pinapasok niya lang si Hayin dito. Kung paano makikipagrelasyon si Hayin sa mga kaklase, walang kinalaman sa kanya. Pagkasabi ay binuksan niya ang pinto. Kailangan mo ring magpasya kung kukunin mo ang opportunity sa harap mo o babalik sa dating madilim na buhay. Si Hayin ay gusto lumabas sa bintana para tumakas pero paglabas, nakasalubong niya si Baek Jenna. Tinanong kung kumusta ang welcome ceremony na inihanda niya, sa kanya napagtanto, lahat ay gawa niya. Habang nagsasalita, may iba pang mga estudyanteng dumating, pinaligiran ulit si Hayin. Gusto niyang tumakas, hinawakan siya ni Baek Jenna. Kapag ako na ang kaharap mo, tapos na ang buhay mo rito, ano nangyayari? Nagulat ang lahat, tumakas naman si Hayin, hindi niya namalaya na dead end na. Habang hindi niya alam kung ano gagawin, isang kamay ang humatak sa kanya sa classroom. Siya si Seon, nakita niya na walang sapatos si Hayin, kaya mabait na nag-offer ng sapatos. Medyo marumi pero mas mabuti pa rin kaysa walang sapatos. Si Hayin ay medyo nadidiri pero wala siyang choice ngayon. Sa sinabi ni Seon, naintindihan ni Hayin ang hierarchy system. Si Jenna ay reyna dito, walang matapang nakakalaban sa kanya. Pero wala na, na-offend niya na, sira na ang buhay niya rito sa paaralan. Pero kahit hindi ma-offend si Baek Jenna, basta yung mahihirap na special admission, ay binubuli pa rin. Salamat sa iyong pagtulong. Para hindi madamay si Seon, tatakas na ulit si Hayin. Pero paglabas niya, nag-iba ang mukha ni Seon, halatang hindi ganun kadali. Si Hayin ay patuloy na nagtago pero nahuli pa rin si Hayin. Siya ay pinaligiran, natakot siya. Naglabas ng cellphone para record ang lahat. Sinabi na i-expose niya ang lahat para madungisan ang mga pangalan nila pero pagkatapos magsalita, biglang nagtawanan ang mga ito. Madunginsan, iyon ay tulad mo na walang choice sa buhay kaya takot ka.
Hinimok siya ng babae na subukan niya para malaman niya ang ginagawa niyang pag-aaral para baguhin ang buhay. Nakakatawa para sa kanila. Si Hain ay tulala, binaba ang cellphone, pinaligiran siya. Si Hain ay napilitan, direkta siyang tumalon. Walang aksidente na naganap, isang lalaki ang sumalo sa kanya. Siya ay Seo Do-yeon, ang papa ay direktor ng paaralan. Mga kaklase ay natulala, hindi naintindihan kung bakit sinagip ni Seo Do-yeon si Hain. Pumunta sila sa lugar na walang tao. Si Do-yeon ay napaka-considerate. Nakita na marumi ang damit, gustong kumuha ng bagong uniforme. Nakita na nasugatan, mabait na nilinis ang sugat, si Hain ay natulala. Gusto ko si Kim Hain. Hain at Hain ay magkalapit ang tunog. Akala niya nag-confess ang lalaki sa kanya. Parang Cinderella, basta makasal sa kanya, direkta siyang magiging mayaman, payag na si Hain. Pero si Do-yeon ay nagsalita ulit, si Kim Hain, sino ang pumatay sa kanya? Nakita mo diba? Nawala ang pangarap niya, kaya pala lumapit si Do-yeon sa kanya. Gusto niyang i-investigate ang pagkamatay ni Hain. Gustong umalis ni Hain pero hinawakan siya. Kung sasabihin ko sa iyo, ano ang magagawa mo para sa akin? Kinabukasan, pagdating sa paaralan, si Hain ay bumaba sa kotse kasama si Do-yeon at magkahawak kamay pa. Lahat ay nagulat sa eksenang ito, pati si Baekgena. Kahit tinanong ng mga kaibigan, pinili niyang naprotektahan si Hain. Kami ay nagde-date, kaya huwag na ninyo siyang ay bully. Dahil kay Do-yeon, si Hain ay naging sentro ng atensyon. Ang mga babae na umatake sa kanya kahapon, ngayon ay nakangiti na lumapit para makipagkamay, umaasa na magiging ayos ang pakikitungo. Mas mabilis pa sa paglipat ng libro. Si Hain ay pumayag, ayaw naman kasi niya ng gulo, ang tatlong babae ay nasa tabi niya, tinanong kung paano sila naging magkarelasyon, gusto magpaturo paano makakuha ng lalaki. Walang masabi si Hain. Biglang may sinabi ang isa, sa Biyernes ay may mixer party, pwede silang mag-usap doon. Ang party na pang babae lamang, ang may mga yaman na aabot sa 1 bilyon at tunay na mayayaman lang ang pwedeng sumali. Si Hain ay nobya ni Do-yeon ngayon kaya may special privilege. Si Hain ay walang interest, hindi rin nagustuhan ng kaibigan. Doon ay puro mga tagapagmana, pag si Hain ay makakuha ng maraming koneksyon, baka maging mayaman din siya. Si Hain ay naging interested, pero formal na damit ay problema, may naalala ang kaibigan. Yun ay si Nayeon, hindi inakala na mabilis na pumayag si Nayeon. Bilang kapalit, dapat ay detailed ang ikwento ni Hain, kasi gusto niya na pumunta sa party na yun, pero hindi abot ng pamilya niya. Gustong magbayad ni Hain, pero ayaw ni Nayeon, basta malinis na isuot at ibalik lang. Alam mo ba na damit ay milyon ang presyo at murang-mura pa? Nung gabi, suot ni Hain ang dress at pumunta sa venue. Nagpa siyang umakting ng mabuti, kilalanin ang lahat. Pero paglabas pa lang, binangga siya ng isang babae. Buti na lang hindi natapon ang wine sa damit. Tatayo sana siya may biglang nag-extend ng kamay. Pagkaabot ng kamay, si Baekgena na parang reyna na lumapit. Nainis ang mukha ni Hain pero sumond ay, basta malinis na isuot at ibalik lang. Ang puting damit ay nadumihan, ngayon lang na-realize ni Hain, hindi ito isang party kundi patibong para sa kanya. Dumating si Baekgena na parang reyna, dahan-dahan siyang lumapit kay Hain. Kinuha ang red wine sa tabi, hindi inakala ni Hain na mangyayari ito. Binuhos ang buong bote sa kanya. Natulala na lang si Hain, nakitang namula ang damit. Si Hain ay nainis, tinanong si Baekgena kung baliw ba siya. Ang baliw ay ikaw, saan ka kumuha ng lakas ng loob para pumasok? Pakinggan mo mabuti, ang tulad mo kahit mag-reincarnate ay hindi makakatakas sa hamak na antas, kaya mas maganda na malaman mo ang position mo, wag nang sumali pa. Si Hain ay hindi pa rin naintindihan ang situation. Tumayo at papatulan si Baekgena. Hinawakan siya ng 2 staff. Pinaalis siya. Sabi ni Hain na ang isa naman ang nagsimula. Dapat si Baekgena ang paalisin. Sinubukan magpaliwanag. Hindi niya alam na territory ni Baekgena ito. Nakita ang tag ng staff. Naintindihan na ni Hain kaya sumama na lang siya sa 2. Paglabas, hindi pa rin masaya si Baekgena. Ang papa pala ay may bagong nobya na kasalukuyang 12 linggong buntis. Nalungkot ang ina hanggang sa nag-breakdown, sa depresyon ay naging lasing, nagpa siyang makipag-divorce. Kunin mo ang alak. Mama, si Baekgena ay reyna man sa school, pero sa bahay ay hindi maprotektahan ang mama, kaya sa yaya ay binubuhos ang galit, dahil pagkatapos maglinis ay hindi niya nilagay sa dating lugar. Lahat ng bagay at tao ay dapat nasa dating lugar, hindi mo man lang alam kung saan dapat, wala kang sense. Ang mamahaling damit ay nadumihan, si Nayeon ay galit na sinabi na bayaran ito ng 8 milyong won sa Resbu, ay mga nasa 45,000 walang choice na humingi sa papa habang kumakain. Nang banggitin ang 8 milyon, natulala ang 2, agad tumayo si Hain at tatakas. Hoy, anong pinagsasabi mo, 8 milyon ba?
Allowance ko sa isang linggo ay hindi umabot sa 80,000, tapos sasabihin mo 8 milyon. Alam mo ba magkano sahod ng papa mo sa isang buwan? Si Hai-in ay napakahirap, 1 linggo lang ang binigay ni na iyon sa kanya. Kung hindi ay kakasuhan siya ay legal case. Lahat ay kasalanan niya, akita ang madumihang dress, halos maiyak na siya. Nung gabi, si Hai-in ay naghanap ng trabahong pwedeng pasukan, hindi kaya ang time o masyadong malayo ang distance. Kinabukasan pagdating sa paaralan, hinarak siya ni Baek Jenna. Naintindihan mo na ba ngayon, kahit gaano pa kayabang, gaano kasama at walang halaga ang posisyon mo? Si Hai-in ay hindi pa rin sumusuko, sinabi pa na insecure si Baek Jenna, kundi bakit pahihirapan siya na pulubi, kung talagang parang insekto lang siya na walang halaga. Dapat hindi niya na ito pinapansin. Ikaw, talagang nakakairita, gusto ko talagang patayin ka. Si Hai-in ay umasa na hindi siya gaguluhin ni Baek Jenna, mag-focus na lang sa pag-aaral. Tumanggi si Baek Jenna, sinabi pa na mag-drop out si Hai-in, tutulungan niya si Hai-in sa pera. Binigyan siya ng 1 linggo para mag-isip saka umalis na. Paglabas ng paaralan ay naghihintay ng bus, si Do-yeon ay biglang lumitaw, hindi na siya makapaghintay, tinanong sino ang pumatay kay Hai-in. Si Hai-in ay hindi sumagot, humingi ng pera, si Do-yeon ay natawa. May biglang namatay, gusto pa ni Hai-in gumawa ng deal. Pinangaralan siya, alam ni Hai-in na hindi siya makakahiram ng pera, kaya bumaba sa kotse. Siguro dahil sa konsensya, sinabi pa rin ang totoo, hindi niya nakita ang mukha ng killer, pero siguradong babae. Kinabukasan, dinala siya ni Si-eun sa art room. Alam niya rin ang tungkol sa perang kailangan ni Hai-in, sinabi niya na may raraan para hindi mag-drop out at makakuha pa ng pera. Kung may ganitong paraan, ano ang balak mong gawin? Para mabayaran ang 8 milyong utang, nagsuot ng sexy na mga damit. Nakatuon ang sa mga matang malisyoso, nagpose siya ng iba't ibang posisyon. Hayaan ang mayamang lalaki na kumuha ng larawan, pero nang ready na siya magpalit ng huling damit, biglang hinawakan siya. Dito ka na magpalit. Anong joke yan? Dadagdagan ko pa ng 5 milyon, kahit hindi mo gawin may mga babae na naghubad na, marami rin. Okay lang kung ayaw mo, hindi naman ako magdedesisyon kundi ikaw. Si Hai-in ay nag-hesitate sandali. Sa malisyosong titig ng lalaki, hinubad ang damit, para sa 8 milyon, nahulog siya sa bagong patibong. Pagbalik sa bahay, tinitigan niya ang kwintas sa mesa. Noong nahulog si Hai-in, buhay pa siya. Ginamit niya ang lahat ng lakas para buksan ang kamay. Binigay ang kwintas kay Hai-in, ay sinabi tapos di na gumalaw. Nakita ang kwintas sa kamay, hindi niya alam kung ano gagawin. 2 pulis ang dumating, tinanong kung may naalala ba siya. Matapos mag-alinlangan, hindi sinabi ang tungkol sa necklace kasi gusto niya itong kunin. Bago mag-party, tiningnan niya ang box ng alahas, pero walang bagay, gusto niya sanang dalhin ang kwintas, pero sa huli ay nagtimpi pa rin. Kinabukasan, isang babae ang pumunta sa school. Si Baek Jenna ay nakatingin sa kanya sa taas, dahil siya ang bagong mama na nagustuhan ng papa. Walang special naman, talagang nahulog ako sa taong yun, kaya gusto ko siyang pakasalan, kaya walang magbabago. Si Baek Jenna ay nanghina sa galit, nakita ito ng babae, lumapit para magtanong. Tinulak siya ni Jenna, sinabi na huwag lumapit sa kanya, buntis lang siya, hindi siya magtatagumpay. Tumawa ang babae, galing kasi siya ng ospital, sinabi ng doktor na baby ang asul sa baby. Ang baby sa tiyan ko ay magiging tagapagmana ng Hanmyeong Group, buntis nga ako. Confident ang babae, gusto pa na tawagin siyang mama ni Baek Jenna. Ako ay stepmother na magkakaanak ng kapatid mo. Si Hai-in ay may dalang pera kay Baek Jenna, nilagay niya ang pera sa mesa, isa pang bundle ng pera ay tinapon niya. Alam niya na si Baek Jenna ang nag-utos kay na iyon, pagkatapos niya magbayad ngayon, umaasa na walang utang sa isa't isa. Umaasa din na hindi na siya guluhin ni Baek Jenna. Kahit anong gulo pa ang makuha, dito siya magtitiis hanggang graduation. Para sa hamak na buhay ko, kahit 10 lang ang dagdag, kakayanin ko. Si Hai-in ay nagpatuloy, akala ni Jenna na malakas siya sa rito. Pero ang tunay na nakakatakot na babae ay ang babaeng hindi mawawalan tulad niya. Paglabas, si Hai-in ay nakaramdam ng ginhawa, nagpasya siyang hindi na gumawa ng gulo, seryosong mag-aral para sa scholarship. Pagbalik sa paaralan, nakasalubong ulit ang mga nangbuli sa kanya, pero hindi na sila gumawa ng aksyon, mukhang pinalampas na siya ni Baek Jenna. Kasunod, si Do-yeon ay lumapit ulit sa kanya, sinabi na kahit ano gusto niya ay pwede, gagawin niya lahat ng gusto niya. Si Hai-in ay nalito, sinabi na niya lahat ng nalalaman, walang dahilan si Do-yeon na pakisamahan siya at tapos na ang fake relationship nila. Nagpasya na siyang mag-aral ng mabuti, sinabi kay Do-yeon na huwag na siyang makialam. Aalis na sana siya, biglang nagsalita si Do-yeon. Nakakatakot na tao ang papa ko. Alam ko, kung malaman ng papa ko na hindi mo alam kung sino ang tunay na pumatay, ano kaya mangyayari?
Si Do-yeon ay ginagamit ang threat para patuloy na mag-pretend si Hae-in na nobya niya para hanapin ang tunay na pumatay. Si Hae-in ay hindi pumayag. Akala niya makagraduate na siyang tahimik, o sang text message ay biglang dumating. Sinabi na ganito ka desperado para makapasok sa paaralang ito, lahat kaya mong gawin. Ang video sa taas ay nung nagpalit siya ng damit. Si Hae-in ay natakot, habang sa klase ay hindi mapakali. Si Oh Si-eun ay lumingon at nagsulat, tinanong kung okay lang ba siya. Si Hae-in ay tumango, pero pagbalik sa bahay, nakita niya ang note na naiwan ng misteryosong tao nang bumili ng sapatos parehas ang sulat kamay kay Si-eun. Si Hae-in ay natulala, sa pagtatapos ng araw, si Si-eun ay dumalaw kay Hae-in, sinabi na inggit siya na nakuha niya ang puso ni Do-yeon. Ano ba ginawa mo para mabighani siya ng ganyan, nakakatakot na malandi ka talaga. Paglabas, nakita niya ang video ni Hae-in na nagpapalit ng damit, natuwa siya ng sobra. Worthy nga si Kim Hae-in, hindi nga ako na-disappoint sa expectations ko. Isang taon nakaraan, ang papa ni Si-eun ay nakulong, ang posisyon niya sa paaralan ay bumagsak ng malaki, sa mga pang-insulto ng mga kaklase. Si Si-eun ay galit na sumigaw. Ayaw niyong tumalikod, mga basura kayo. Basura ka rin naman, marumi, ayaw lapitan, nakatulad ng lola at papa niya na mag-riot din. Umalis tayo baka nag-drugs pa yan, posible nga. Si Si-eun ay galit na hinila ang buhok ng babae, malakas na nauntog sa sahig, habang pinalabas ang galit. Hinawakan siya ni Jenna kasi si Si-eun ay nagsabi sa kanya noon, kailangan parehas ang antas ng yaman para maging kaibigan. Ngayon bankrupt na ang family ni Si-eun, pwede niya nang ilabas ang galit. Sa kasalukuyan, hinawakan ni Jenna si Si-eun, tinanong kung ano ginagawa niya, bakit lumapit kay Hae-in. Si Si-eun ay patuloy na nagpanggap na tanga na hindi kilala si Hae-in. Alam ni Jenna na hindi niya tinuturing na tao ang mga mahihirap, ngayong naging close kay Hae-in sigurado ay may bala, pinatigil na, kung siya ang mahuli, kasama na ang mga ginawa niya ay expose. May evidence ka ba sa kapatid mo, ang importanteng anak na lalaki ng Hanmyeong Group, walang ebidensya. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi, baliw ang pumatay? Yun ay para ay maging tagapagmana ng kumpanya at maging matalik na kaibigan ko para mangyari yun, mukhang walang pag-asa. Parehas na antas na naman tayo ngayon, diba? Sa aroganting pagkasabi ni Si-eun, walang magawa si Jenna. Si Si-eun ay pumunta sa art room, nakita na may hinahanap si Hae-in, mukhang booking na siya. Si Si-eun ay umamin sa lahat. Siya ang kumuha ng sapatos, siya rin ang nagsulat ng note, pati ang paghubad niya siya rin nagplano. Kasi alam niya na si Hae-in ay nakapasok dito dahil nag-aalala ang direktor sa nakita niya. Sinabi ni Hae-in na nagkataon lang na napadaan noon, hindi niya alam kung sino ang suspect. Sinabi ni Si-eun na wala siyang pakialam, basta nandoon siya noon. Pero alam ko kung sino ang kriminal, si Baek-jeona. Si Hae-in ay naramdaman na may mali kasi unang nakita niya si Baek-jeona, hindi siya kilala nito. Nakita ni Hae-in na nabuko ang trick niya, ginamit niya ang video para blackmail siya bilang witness si Hae-in, gustong i-frame si Jenna na kriminal kung hindi niya gagawin. Ikakalat niya ang video sa group chat. Para sa 5 milyon naghubad pa, nakita mo na may nahulog na tao pero pinilit pa rin lumipat dito. Hoy, ganito ka ba ka-addict sa pera? Kasabay nito, si Jenna ay pumunta sa hospital. Nakita ang scars na naiwan sa planong magpakamatay ng mama, nasaktan siya sa loob. Paglabas, narinig niya ang sekretary na nag-uusap tungkol sa shares ng mama. Kung isisilang na ang bagong anak, ang kumpanya ay kailangan magbago. Para hindi magtagumpay ang bagong ina, si Jenna ay nagpasya na maghiganti. Si Hae-in ay umuwing problemado. Nakita pa ang banner ng mama ni Hae-in na naghahanap ng informant. Naisip niya na sobrang sama niya, hindi siya dapat nagpanggap na walang alam. Hindi na dapat lumipat dito. Si Hae-in ay umiyak dahil nakosensya, akita ito ni Baek-jeona. Sinabi ni Hae-in na pareho sila ni Hae-in, nagdelusyon na makakuha ng hindi dapat sa kanila, nagsisisi siya. Huwag mo siyang kaawaan. Ano? Si Kim Hae-in malapit ng mamatay, iba siya sa iyo. Bago umalis si Baek-jeona, hindi nakalimutang mag-remind. Mag-ingat kay Oh Si-eun. Pagkaalis ni Baek-jeona, tumawag si Si-eun. Si Hae-in ay hindi sumagot, tumawag siya kay Seo Do-yeon, pumayag na tumulong kay Do-yeon na hanapin ang killer, pero kailangan niya siyang tulungan sa isang bagay. Sa wakas ay gumawa na si Hae-in ng tamang desisyon, pumunta sila ni Do-yeon sa lounge, maglalaro raw sila ng poker, pinaalis ang lalaki. Naghanap silang dalawa, nakita nila ang maraming EST, mabilis na nakita ang pangalan niya. Si Lee Won-ho ay nakatanggap ng tawag, tumigil muna, ang manyakis na lalaki ay humihingi ng tawad, sinabi na walang backup. Binalaan siya ni Won-ho na kung ulit pa, ilalabas ang video niyang nakahubad, tumango naman ang lalaki. Hawak ang mga bigs ko lumabas sila, kailangan pa rin magpanggap.
Tama nga na si Baek Jenna ay isang baliw. Ako si Kim Hae-in, hindi pwedeng ma-frame ng ibang babaeng baliw. Kasabay nito, si Jenna at ang papa ay masayang nag-uusap. Biglang pumasok ang bagong ina. Si Jenna ay sobrang bait. Nakangiti pa na tinawag siyang mama. Sinabi na matututo kay papa ng business. Naramdaman ng bagong ina na may mali, agad na tinawag si Jenna. Tinanong kung ano gusto niya. Gusto mo bang maging tagapagmana ng Hanmyeong Group ang baby mo? Hindi ko alam kung may kapasidad ba ang baby mo na makipagkumpetensya sa akin, lalo na kalahati ng genes ay galing sa mama. Mahirap siguro. Bakit ka nagsasabi ng ganyan? Ikaw ang nangunang mag-provoke sa akin. Ako ay si Baek Jenna. Pakinggan mo mabuti. Ako ay mahilig gumanti, kahit sino pa yan. Gabi nang umuwi si Hae-in, nakita ang ASB ni Hae-in, binuksan niya ito. Nakita niya si Hae-in, pero ang lalaking kasama hindi si Seo iyon. Pagbalik ni Hae-in sa paaralan, hinarangan siya ni Seo. Alam niya na ninakaw ni Hae-in ang mga BSP. Para hindi kunin ni Hae-in ang mga video, ikakalat na niya ngayon ang video. Nagmakaawa si Hae-in, nangako na gagawin niya ang sinasabi na i-frame si Baek Jenna. Pero di pa rin siya desidido, kapag sinabi niya ay kalaban niya ang direktor, masisira ang buhay niya. Nakita ni Seo, sinabi niya kay Hae-in ang totoo sa malaswang video ni Hae-in at ng lalaki, siya ang kumuha. Ginamit niya ang video para mag-threaten kay Hae-in para ipakalat ni Hae-in ang family scandal ni Jenna. Ginawa ko sa iyo, mas magandang sagutin mo. Si Hae-in ay natakot. Inimbita niya si Baek Jenna sa rooftop. Sinabi ang affair ng papa at teacher. Hindi inakala na itutulak ni Baek Jenna si Hae-in. Nagulat si Hae-in sa narinig, pero iba ang tunay na facts at sa pagkakaintindi, ang mga detalye ay sa susunod natin pag-uusapan. Sinabi ni Seo kay Hae-in, sa totoong nangyari kay Hae-in, mas dapat niyang alalahanin makikita ng buong school ang video niya. Alam mo ba, nang namatay na si Kim Hae-in, ganito rin siyang nagmakaawa sa akin. Sinasabi ko lang sa iyo. Kakaalis lang ni Seo, hindi inakala na lalabas si Lee Won-ho, naninigarilyo siya, narinig niya rin ang lahat. Nakitang problemado si Hae-in, sabi ni Lee Won-ho, tutulungan niya siyang masolve ang problema, wala namang imik si Hae-in. Nung gabi ay party ng lalaking kulot ang buhok at ni Lucy, engaged na sila ng ilang taon, sa selebrasyon ay sobrang sweet nila. Pero sa gitna ng party, si Jenna at Do-yeon ay nag-away kasi si Do-yeon ay sigurado na si Jenna ang killer dahil sinabi ni Hae-in na babae ang killer at papa niya ay hindi basta tutulong sa cover-up. Si Baek Jenna ay nagalit. Sinabi niya na para kay Hae-in, binaliwala ni Do-yeon ang 18 taon ng pagkakaibigan. Hindi niya alam na si Hae-in ay nagloloko sa kanya. Kahit si Kim Hae-in ay mahirap, hindi ito kasalanan, pero yung ginagamit niya ang kahirapan para humingi ng pera sa akin, tama ba yun? Jenna, umuwi ka na. Bitawan mo ako, akala mo sa akin lang siya ganyan. Niloloko niya rin ang lalaking ito. Alam mo ba ang dahilan? Dahil may nangyari sa kanila ng nobyo mo, hoy. Akala mo hindi ko alam. Nabaliw ka ba talaga, ano ba gusto mo? Si Hae-in pala ang pinakamasama na babae sa paaralan para makakuha ng pera sa paaralan. Habang may relasyon kay Do-yeon, hindi lang siya nakikipaglandian sa iba, inutusan pa si Seo na kunan sila ng video. Nung gabi, nag-send siya ng video kay sa lalaki. Saan ka man, papatayin kita, hoy. Pagkatapos ay nakipagkita si Seo kay Jenna. Ginamit ang affair ng papa at teacher. Gustong mag-extort ng malaking pera kay Jenna. Para sa reputasyon ng pamilya, walang choice si Jenna kundi pumayag. Pero paano siya namatay? Sa kasalukuyan, sa anniversary ni Lucy at nobyo, sinabi ni Jenna ang tungkol sa paglalandian ng lalaki at ni Hae-in. Si Seo Do-yeon at ang lalaki ay nagkaaway, si Lucy ay nag-breakdown. Si Jenna ay naawa kay Lucy, pumunta sa bahay niya para mag-comfort. Habang si Jenna ay maingat na nag-explain, si Lucy ay biglang tumawa ng malakas. Matagal ko nang alam. Ano? Alam ko ang lahat. Ngayon si Park Woo-jin ay susunod na sa akin. Hindi ba gusto mong itago ang tungkol sa papa mo? May gusto rin akong itago na sekreto, pero ang sekreto na ito. Ikaw ay... Ngayon ay sinira mo ang lahat. Sumunod naman ay dahil naiwan si Hae-in ng huling biyahe ng tren, nagpahatid siya kay Jenna sa bahay. Binuksan niya ang lamp, nilabas ang kwintas na binigay ni Hae-in bago mamatay. Natulala si Jenna dahil parehas na kwintas ang suot ni Lucy. Ang kwintas na ito ay sobrang mahal, kahit may pera ay hindi pa rin mabibili. Ngayon, alam mo na kung sino ang killer. Sa puntong ito sa wakas naging klaro na. Matagal nang alam ni Lucy ang tungkol sa nobyo at Hae-in. Gabi na nag-extort si Hae-in sa nobyo. Narinig niya ng malinaw, si Lucy nagalit. Para tulungan ang nobyo na masolusyonan ang problem, pumunta siya sa rooftop para hanapin si Hae-in. Binugbog niya, gusto niya na tumigil si Hae-in. Hindi inakala, natulak ni Lucy si Hae-in. Si Hae-in na napadaan ay nakita, tumingala siya. Nakita lang niya ang shadow ng babae.
Kinabukasan, pagdating ni Hai-in sa school, nakatanggap siya ng text ni Si-eun, makipagkita ng alas 12 ng gabi sa rooftop. Si Si-eun ay nauna sa lugar, si Hai-in ay nag-negotiate sa phone. Sinabi na alam na niya kung sino ang killer, kaya imposible na i-frame si Baek-jena. Gusto niya ulit makipag-usap kay Si-eun. Hindi inakala na binaba ni Si-eun ang tawag tapos in-upload ang video ni Hai-in. Kim Hai-in, mukhang hindi na kailangan na makipagkita pa ako sa iyo. Dumating ka, pero may nangyari ba na ikaw mismo ang nag-aya sa akin? Si Si-eun ba ay nandito talaga sa paaralan? Totoo nga, ang paaralang ito ay may sumpa.